tinalakay po namin, no? Kasi bago ka makarating dun sa ating mga binasa, pagka bumalik ka sa chapter 1, pinag-aralan po namin kanina yung lahat ng mga spiritual blessings. Okay, napakarami pong spiritual blessings diyan. Amen? Amen po. Kayo po mga nag-attend, okay? Kayo po ay sumagot po ng amen, okay? Napakarami po yan. Yung isa pong spiritual blessings diyan, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, yung ginawa tayong anak ng Diyos, amen? Tayo ay sinelyuhan ng Panginoon, tinubos tayo ng ating Panginoon, at binigyan po tayo ng mamanahin po natin, okay, sa langit. Mga spiritual blessings po yan, okay? Pampalalim po ng ating pong kaligtasan yan, amen? Ma-appreciate natin kung paano tayo niligtas ng Panginoon, amen? Tapos pagdating sa chapter 2, makikita po natin yung method of our salvation. Tinalakay din natin kanina yan. By grace through faith. Amen? Tayo naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. Pagdating po ng chapter 3, yan po ay tungkol sa church as a mystery revealed to us. Yung church po, kasingtahang babae ng groom, and the groom is the Lord Jesus Christ. Pagdating po ng chapter 4, yung pong paglakad natin at paglilingkod natin sa Panginoon bilang kanyang mga anak, the walk and service of the believer in Christ. Pagdating sa chapter 5, yung marriage po as an illustration of Christ's love for the church. So sabi ng Bible, Christ loved the church and gave Himself for it. Kaya tayo, di ba, pagka tayo ay nakakita ng kasalan, dumadalo sa kasalan, nababanggit po yung handa mo bang ibigay ang iyong buhay para sa iyong maging asawa? Ang sagot ng lalaki, opo. Ang pinanggalingan po noon, si Kristo po ay nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang pag-ibig sa kanyang iglesia. At tayo po yun. Amen? At tayo po, mga kapatid, ay pagdating po doon sa chapter 6, ito na nga po, binanggit dyan yung children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Pero ang lahat pong ito, mga kapatid, no? Ayaw po ng dyablo ito na malaman natin. Ayaw ng dyablo na ating kaaway na ito po ay gampanan natin. Kaya nga, having said all that, pagdating po doon sa verse 10, ang sabi po, finally, okay, in conclusion with everything I wrote to you, ang sabi ni Pablo, sa kahuli-hulihan, sabi niya mga kapatid, sabi niya, kayo ay magpakalakas. Be strong in the Lord and in the power of His might. Kasi tayo po ay may kaaway, kaya dapat tayong magpakalakas sa Panginoon. Magpakalakas tayo saan? Sa katawan natin. Hindi po masama yan. Magpakalakas tayo sa kayamanan, hindi po masama yan. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay maging malakas po tayo sa Panginoon. Malakas ka sa lahat ng bahagi ng buhay mo, pero kung mahina po ang iyong relasyon sa Panginoon, mawawalan ng kabuluhan ng lahat ng ikinalakas mo. Amen? Kaya sabi niya, be strong in the Lord. The source of His strength is the Lord. And in the power of His might, sa kapangyarihan ng kanyang lakas, magpakalakas po tayo. Amen? Bakit tayo dapat maging malakas? Sa katawan po natin, dapat tayo maging malakas upang tayo ay patuloy na mabuhay ng tama. Dapat malakas ka, ibig sabihin para makapaghanap buhay ka. Dapat maging malakas ka para hindi masyadong tinatablan ng karamdaman. Ang kalakasan pong physical ay napakahalaga. Kasi kung hindi malakas ang iyong mga muscles, hindi malakas ang iyong mga bones, hindi ka makatatayo at hindi mo kaya ang laban ng mundong ito. Malinaw po mga kapatid, dapat tayo ay magpakalakas. Kaya yung mga iba nag-gym pa, iba nagpa-vitamins, iba talagang tama ang pagkain, diet, iniiwasan yung makasasama sa kanila. Kasi they value health, they value physical strength. Tama po mga kapatid, we need to be strong. Hindi lang para mabuhay, kundi tayo ay magkaroon ng full life. To live a full life. Ibig sabihin ng full life, masaganang buhay. Yung na-enjoy natin yung araw-araw. Amen? Yung magbuhay na may kagalakan. Mahirap yung nabubuhay na mayroong kang iniinda. Mahirap mabuhay na mayroong kang kaaway sa kapila. Mahirap yung ibig sabihin, yung full life, yung mayroong kagalakan mabuhay. Iba kasing nabubuhay lamang kaysa sa nabubuhay na may kagalakan. Tignan mo nga yung katabi mo ngayon, kundi yan ba ay larawan ng isang taong nabubuhay na may kagalakan? Tignan mo nga. Okay?
O anong hatol ninyo, mga kapatid? Ha? We need to be strong to live a productive life. Amen po mga kapatid? Hindi magiging mabunga ang buhay natin. Wala tayong masyadong magagawa. Pagdating ng gabi, walang resulta yung mga ginawa natin. Bakit? Kasi hindi tayo malakas. So we need to be strong. Weak people do not enjoy life to the fullest. Ang mga mahinang tao, sila po ay nami-minimize. They cannot maximize their potential. Tapos magaling ka sana kaya lang mahina ka. May potential ka sana pero kasi hindi ka malakas. Meron nga nagsabi sa akin nung ako ay nasa high school, sabi niya, narinig ko lang, sabi ni ma'am, ganito, matalino sana si Kunani kaya lang masakitin. Kaya hindi ako nakahabol sa mga honors sapagkat lagi ako pero nagkasakit ako ng isang buwan, buti tinanggap pa ako. Nasa ospital ako. Okay? Ngayon na lang ako talagang naging malakas. Napakahalaga, sinasabi lang, napakahalaga na maging malakas tayo. Amen, mga kapatid? Kaya, people invest in themselves to be physically fit and strong. They eat right, they exercise, they get good sleep, vitamins and supplements, regular check-up, at saka they socialize kasi nakakatulong po yun. But here, si Pablo po mga kapatid, he is not concerned with our physical strength. Paul is also reminding us to be strong. He is concerned about the spiritual life. Maging malakas po yung inner man natin. You've heard this from me many times. Pero gustong ibalik sa inyo sapagkat napapansin ng inyong pastor, napapansin ko mga kapatid, ang church natin lalakas pero hihina. Dapat consistent po yung strength ng church po natin mga kapatid. Dapat maging malakas tayo lagi sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Do you agree with me? Dapat maging malakas tayo. Hindi lamang sa panlabas. Okay tayo sa panlabas. Nakabihis tayo. Okay? May kinakain tayo. Pero kumusta po yung kaluluwa natin? Kumusta yung mga spiritual life po natin? Dapat maging malakas tayo sa panloob na tao. Amen mga kapatid? Hindi lang masaya tayo sa physically. Pero kundi yung spirito natin ay joyful. Pero kagalakan sa Panginoon. Amen? Look at this. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Mas mahalaga malakas yung ating mga spiritual life. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 8. Alright? For bodily exercise profited little. Hindi niya sinabing masama, pero ang ano yan, ang gain niyan, ang pakinabang niyan ay kakaunti. Sabi niya, for bodily exercise profited little. But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Now, only in the Lord we can gain strength that we need in our spiritual walk. When you see someone who is strong in his spiritual walk, he always takes from the source of his strength, and that is from the Lord. Do you take your daily dosage of strength? Do you take your daily strength that you are ready for the day from the Lord? Okay? Ngayon, nabanggit natin kanina. Obvious yung mga sagot sa mga simple questions natin. Why do we need to be spiritual strong? Because Christians, we live in a spiritual fight. Na-realize mo mga kapatid, ang buhay Kristiyano, maaaring hindi nyo napapansin. Okay? Kasi hindi kayo masyadong focus, there is a spiritual fight out there. Hindi natin napapansin because we are too focused on the external. Superficial tayo. Sa earthly tayo. Pero beyond this world, meron pong another dimension at merong nagaganap na laban dun mga kapatid. It is a spiritual battle. It is a spiritual warfare. You've heard this many times. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Gusto kong makita po ninyo na meron pong laban na nagaganap. We have an enemy, and that enemy is the devil. Naniniwala po ba kayo may Diyos? Mga kapatid, ang naniniwala sa Diyos, huwag yung sasabihin na walang diablo. May diablo po, at hindi lang siya nag-iisa, kundi marami sila mga kapatid. You remember mga kapatid, malaking bahagi ng mga angels, they left heaven because of rebellion. Satan took, mga kapatid, 1/3 ng angels.
if I'm not wrong, kasi kung minsan memory ko, alam nyo, nagre-retard na rin. Hindi naman ako retarded, pero ibig sabihin ay bumabagal na rin. Pero sinama niya ang napakarami. Alright? Yung mga host of heaven, mga kapatid, walang, unnumbered yan. Maraming mga angels ang kanyang kinuha. And they are here. They are here ministering para sa kanilang boss na ang Diablo. Nandito po sila sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Maaring nandyan siya ngayong katabi. Hindi ko alam, mga kapatid. Pero paglabas natin, kitang-kita kung yung wickedness ng tao ay nandiyan dyan. Kanino likha yung kasamaan ng sanglibutan? Walang iba kundi ang Diablo at ang kanyang mga cohorts. Amen, mga kapatid? Yung lahat ng crimes na nangyayari because of the devil and his cohorts. Ngayon, tayo po mga kapatid, in the middle of the fight, sa mga shots and gunfire at saka mga explosives, we are caught in the middle. Ang labanan niyan mga kapatid, tayo po ay nasa kalagitnaan at naapektuhan tayo, hindi natin napapansin. Kaya dapat magpakalakas tayo kasi nasa kalagitnaan po tayo ng laban. Nasa kalagitnaan po tayo ng mga kaaway, mga kapatid. Amen? And only in the Lord we can gain strength that we need in our spiritual walk. At Pastor, parang hindi ko naman nararamdaman. May malaman pala. Hindi mo nararamdaman kasi hindi ka focus sa spiritual life. All you see is this worldly things. All you see is this earthly dimension, mga kapatid. Amen? Tingnan mo. There is a spiritual fight sa verse 11. Ano sabi niya? Put on the whole armor of God that we may be able to stand against the wiles of the devil. The wiles of the devils. Yung mga schemes ng Diablo. Araw-araw meron siyang strategy so that in the middle of the fight, ikaw talaga yung kahuli-hulihang biktima. The church, the family, the believer, yan ang biktima ng Diablo. Hindi mo lang napapansin kasi hindi ka focus sa spiritual life. Ang sabi niyang ang sabi po doon sa Isaiah chapter 14 verse 12, sino po yung kaaway natin yan? We have an enemy. Isaiah 14:12. Ang sabi niya, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cast down to the ground, which didst weaken the nations. Which didst weaken the nations. Ang mga nations yan, mga kapatid, mayroong mga naka-assign na mga ranking na mga opisyalis ng spiritual world. The demons, may mga nagsosow ng discord, may nagsosow ng mayroong ginagawang mga crimes sa mga yan. Ang mga nations, that's why they are weak. Nations are weak because of Lucifer and Satan at saka po yung mga nahulog. Kaya nga may mga fallen angels dito po sa ating pong kalagitnaan. He is called the enemy. He is called the adversary. He is called wicked. And one thing, bago nyo makalimutan mga kapatid, hindi natin kaaway ang Diablo. Kaaway mo ang Diablo. Hindi natin kakampi ang Diablo, kundi kaaway natin ang Diablo. Amen? I-declare mo nga, Diablo, hindi kita kaibigan, kaaway kita. Let him know that. Our church should know that the devil is not the friend of this church. Kaya pinagtatakpan natin, mga kapatid, ginagawa natin ang paraan, yung mga kilos ng Diablo, konting kilos lang, konting kibot lang ng Diablo, mga kapatid. Dapat pagmasdan natin yung kilos ng Diablo sa ating church, yung kilos ng Diablo sa ating marriage, yung kilos ng Diablo sa ating mga tahanan, yung kilos ng Diablo sa mga decisions natin. Hindi natin napapansin sa mga decisions natin at araw-araw natin ginagawa, nandoon sa likuran, nandoon sa background ng Diablo. Kaya magiging maingat tayo. We have an enemy, and the devil is not your friend. The devil hates you and he wants to destroy you. Dinidisip ka lang niya. Akala mo kailangan mo isang bagay nito. Akala mo kailangan mong gawin ito. Pero in the end, hahalaka kang Diablo sabagat hindi mo kaibigan ng Diablo. He hates you so much because the blood of the Lord Jesus Christ has redeemed you. Nakikita niyo yung pangalan ni Kristo sa puso mo kaya he hates you so much and he wants to destroy you. Kaya lang, hindi natin napapansin yun.
Makikita na lang natin sa mga resulta ng buhay natin na gumawa na palang job sa buhay natin, hindi natin napansin. Pinapasok natin yung kanyang paa, and now, siguro hindi lang isang paa nakapasok sa buhay natin ng diablo, kundi ang buong diablo na nandito na. Siya nang nangangasiwa sa buhay natin. Siya nang nagkukontrol sa buhay natin. At malayong-malayo na tayo sa Panginoon. The devil leads his innumerable cohorts. Tignan yung Jude chapter 1 verse 6. Ano sabi Jude chapter 1 verse 6? Ang sabi niyan, and the angels which kept their first estate but left their own habitation. Sino ito? Ito yung mga sumama sa diablo. Iniwan nila yung kanilang unang kalagayan. Sabi niya, he had reserved anong reservation naman? Saan po na yan? He had reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Alam na mga yan ng kanilang final abode is hell. Kaya they are trying their best upang magsama sila ng makakasama. Ang impyerno hindi naman para sa tao. Ang impyerno ay inihanda para sa kay Satan at kanyang mga kampon. Kaya gumagawa sila ng parang deceiving people, okay, putting confusion in their minds upang may maisama sila in hell. Buti na lang nahabag ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Tayo po ay hinango sa ating pong kalagayan. Tayo po ay niligtas ng Panginoon upang hindi na tayo parusahan dun sa kapahamakan sa impyerno. Amen? The devil and his angels are in the world to dishearten us, to delineate us from God's purpose, to divide us, to destroy us. Yan po yung project ng demonyo. Araw-araw meron siyang design para sa bawat isa po sa atin upang manghina tayo, upang ilayo tayo sa layunin ng Panginoon, upang hati-hatiin tayo, upang to destroy us. Yung pinag-isa ng Panginoon, dinidestroy ng diablo yan. Yung itinayo ng Panginoon sa buhay natin, gusto niya na sirain niya. Yung mga katotohanan, itinanim ng Diyos sa atin, gusto niya lituhin tayo. Kasi, ang lahat ng gagawin ng Diyos, lalabanan ng diablo. Bakit? Gusto niya tayo sirain? Para hindi na tayo mamuhay para sa Panginoon. Para hindi ka na magamit sa Panginoon. Para hindi na tayo magturo ng gospel sa kalibutan. Upang sa ganun, hindi tayo maging productive sa kaharian niya. Kaya, the more you get wasted, the more you get destroyed, the more we get divided, hindi na tayo magagamit sa gawain ng Panginoon. And then we wonder why. Bakit nakarating tayo sa ating kalagayan? Sino may gawa nun? Hindi naman ang Diyos ang may gawa nun eh. Pinayagan natin ang diablo para makagawa siya sa buhay natin. Tatandaan natin, magbantay tayo. Huwag tayong magiging negligent. Huwag tayong basta-basta parang walang nalalaman. Kaya nga ibinigay sa atin the whole armor of God. Binigyan tayo ng mga sandata para lumaban tayo, mga kapatid. Hindi para pabayaan na lamang na nakaupo na tinitingnan lang natin ang diablo. He makes havoc on our lives. Hinahayaan lang tayong humampas na hindi tayo lumalaban. Ang diablo may kapangyarihan. Kaya hindi natin kayang mag-isang labanan ng diablo. Kaya binigyan tayo ng mga sandata ng Panginoon. Amen? So because we are fighting a spiritual warfare, how can we become strong in the Lord? Okay? Gusto nyo bang malaman kung paano tayo makakalaban sa diablo, mga kapatid? Gusto nyo bang para makita natin kung paano natin gagawin yung spiritual fight natin? Na para at the end of the day, masasabi natin, thank you Lord, nanalo ako ngayong araw na ito. Una sa lahat, paano ba magpakalakas sa Panginoon? Kasi ang hamon sa atin, sabi niya, be strong in the Lord and in the power of His might. How can we become strong in the Lord? Una sa lahat, 2 points lang yan. Sa laban, mga kapatid, meron tayong tinatawag na defense. Narinig niyo yung salitang defense? Siguro sa basketball niyo lang narinig, defense, defense, defense. Para sa ganun tayo ay manalo o kaya tayo ay lumakas. The first thing that we should do is to strengthen our defense. Palakasin natin yung ating sanggalan. Pag-aralan natin kung paano tayo haharangin yung mga sibat, yung mga palaso,
yung mga tabak ng dyablo. First line of defense is our faith. What is the first line of our defense? Yung ating pong pananampalataya. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 4, for whosoever is born of God. Taas ang kamay ng lahat ang born again at i-claim kayong born again kayo. For whosoever is born again is born of God, overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our, ano raw yung makapagwawagi? Laban natin sa mundong ito, laban natin kay Satan. Even our, shout it mga kapatid, para tayo natatakot sa dyablo. Ano yung ating pong sanggalang? Even our, that is the first line of defense. Hindi ba? Sa gera, sabi ng commander. Sabi niya, first line of defense. Nandoon ngayon. Diba? Pagkatapos nakasunod yung mga arrows, nakasunod yung mga iba-ibang kasangkapan, sa pagsandata, sa paggera. Tapos may mga kabayo ba? Itong context nito, yung mga, yung old warfare. Ngayon mga ano na lang yan, pindot-pindot na lang yan. Computer lang, tapos lilipad yung missile pagkatapos tatapo na lang. Pero para maintindihan natin, meron tayong mga line of defenses. And the first line of defense para tayo ay maging malakas ay yung ating pong pananampalataya. Bakit? Ganito yan. Listen, ang isang tao na wala kay Kristo, para siyang isang bayan na wala siyang sanggalang, wala siyang bakod. A person who is not in Christ is like a city without a wall. Siyempre, pagka walang wall, ano mangyayari dyan? Mahina ang bayan na yan. Madaling pasukin. Kaya yung mga bayan, lumang bayan, katulad Intramuros. Kaya Intramuros, within the walls ang ibig sabihin yan. A city within the wall. Mayroong mga walls yung old cities doon para maprotektahan nila yan sa mga enemies that would attack at any time. Ang isang tao na wala kay Kristo ay parang isang bayan na walang muog, walang pader. Wala siyang depensa against the attack of the devil. Kaya kung wala ka kay Kristo, libre-libre, magpalipad ng mga arrows ang diablo sa buhay mo. Kasi wala kang defense But a child of God, listen, praise the Lord, ang isang anak ng Diyos ay iniingatan, nililingap ng Diyos against Satan, mga kapatid. And Satan cannot harm him. Is that good news, mga kapatid? A child of God is protected and Satan cannot harm him. Sapagkat ang nakay Kristo, he is secure and will never perish. He can be influenced, he can be deceived, he can be confused, he can be disturbed, but he can never be harmed. Walang kapangyarihan ang diablo para saktan ang isang anak ng Diyos. Amen? He is secure and will never perish. Anong sabi ng John chapter 10, verse 27 to 28? John 10, 27 to 28. My sheep, hear my voice. Familiar verses, para makabisado nyo paulit-ulit lang. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. They shall never perish, not ever. Ang ibig sabihin yan, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang protection natin na nakapalibot sa atin, walang iba kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Praise God that one day, ang bakod ng pananampalataya ay inilagay sa atin ng Panginoon at nasa loob tayo at kailanman ay hindi tayo masasaktan ng ating kaaway. Nandun lang siya sumisigaw at nanunugso at kumisa nagpapatihulog naman tayo sa kanyang mga tukso. Pero kailanman hindi niya maaagaw yung ating mga kaluluwa. Ye are of God, 1 John chapter 4 verse 4. Ye are of God, little children, and have overcome them. Wow! Ye are of God, little children,
Ibig sabihin ng little children, yung mga kahit yung mga bagong mananampalataya, hindi not necessarily yung mga infants. Sabi niya, kayo ay pag-aari ng Diyos, kayong mga bago sa pananampalataya. At napagtagumpayan nyo sila, nagapit nyo sila. Sapagkat sabi niya, mas dakila yung nasa inyo kesa doon nasa sanglibutan. Sino ba yung nasa sanglibutan? Ang dyablo. Pero mas maliit siya doon sa nasa atin. Sinong nasa atin? Ang Panginoon at ang ating pananampalataya ay nandoon at kaya tayong ipagtagumpay sa buhay na ito. Amen? Kaya ikaw ay Kristiyano at iniingatan ka ng Panginoon at walang makakaagaw sa iyo at ikaw ay patungong langit, nagtagumpay ka na. You are already a victor. Bago pa tumayo yung malaking victor, victor ka na sa harapan ng Panginoon. Amen? Dapat nagsisigawan na tayo ngayon yan eh. Parang kayo pa ay talunan pa rin, mga kapatid. Ang diablo kasi ganyan. Meron siyang mga tools. He will throw the darts of doubt. Magsisimula ka magduda sa kanyang kapangyarihan. Tama ba itong pananampalataya ko ito? He will throw the spears of deception. Dadayain ka niya. Dito ka, dito ka. Mas maganda rito, mas magandang offer ng sanglibutan. Dadayain ka. Hindi naman gagamit ang diablo ng mga pangit na bagay. Gagamit ang diablo ng mga attractive na bagay. Magagandang mga bagay. Magagandang alok. Pero sa kabila nun, mga kapatid, parang panson. Nakalansay lang yung mabahong libingan ng nasa likuran ng kanyang mga offer. But, sa Ephesians chapter 6 verse 16, binigyan tayo ng pananggalang. Ano yung binigyan sa atin? Ang sabi doon sa verse 6, chapter 6 verse 16, ang sabi, above all, taking the shield of faith. Ang tawag ng the whole armor of God, isang integral part ng armor of God para makalaban tayo sa Kanya, ay yung kalasag ng pananampalataya. Yung shield dyan, kung titignan mo yung pakikipagdigma ng unang panahon, merong silang tinatawag na scatum, okay? Ito ay isang Roman word o kaya Latin, okay? Ginagamit ito ng mga Grego at pagkatapos mga Roman, saka sa mga unang mga sundalo, ang size din siguro ay kasyang-kasya na takpan ang isang tao. At pagkalaban, yan ay kanilang karga-karga at yan, pagka sumusulong sila, upang sa hindi sila tamaan na naglilipar ang mga palaso. At yung scatum na yun, layers of wood, makapal yan. Kaya dapat train ka. Kasi kung lalatoy-latoy ka, hindi mo kayang dalhin yun. Sapagkat protection mo yun. Kaya dapat magpalakas ang isang Kristiyano upang sa ganun, maitaas natin yung shield of faith natin pagka nandyan yung atake ng diablo. At hindi lang kahoy yan. May mga leather yan. Pagkatapos may mga tanso pa yan. At pagkatapos yan, pinupunasan pa, binababad sa tubig upang sa ganun, hindi basta-basta tablan ng mga spears, ng mga arrows. Amen? At sabi, above all, take the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Minsan, pinupunasan ng oil yan, special kind of oil or grease, upang sa dumulas yung, alam niyo, tayo mga Kristiyano, mga kapatid, we were made by God to be creative. We can defend ourselves by the tools that God has given us. Kaya nga mga kapatid, yung pananampalataya natin, yun ang first line of defense natin. Make sure that you are a child of God. Sapagkat wala nang makapananakit sa isang anak ng Diyos. Nagkakaano-ano ba tayo mga kapatid? Kaya una sa lahat, dapat ligtas ka. Amen? Kayo ba ligtas? Kung meron tayong kasama rito, hindi mo ba alam si Kristo ang siyang refuge mo, ang siyang defense mo. Dapat siya, mga kapatid, ang pananampalatayanan mo. Sapagkat kung wala kang pananampalataya kay Kristo, lahat ng atake ng diablo, tatablan ka. Maging yung kaluluwa mo, tatangayin yan. At pagka ikaw ay nandoon sa kabilang buhay, doon ka. Actually, kabilang patay yun ang ibig sabihin, no? Hindi kabilang buhay. Sapagkat yung kabilang buhay, buhay na walang hanggan, amen? Pero yung nasa impyerno ka, eternal death yun. Kaya siguraduhin mo na ikaw isang anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos, pagpalakpakan na may kasamang sigawan. Parang ikulaga lang.
Kaya mag-develop ka ng spiritual muscles to defend your salvation. Amen? Binigay sa yung salvation. Kaya sabi niya, neglect not the salvation. Huwag mong pababayaan yung salvation na binigay sa iyo. Alagaan mo yan, palakasin mo yan. Itanim mo ng mabuti ang iyong pananampalataya sa pananampalataya ng banal na kasulatan. Amen? Dahil nagtatayuan na, tayuan kayo ng tayuan. Kaya, develop spiritual muscles and defend your salvation. Amen? That ye may be able to stand upang talagang matibay ka na. Ano mo sabi niya? Sa chapter 6 verse 11, tinawa, balikan mo yan. Ang sabi niya, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Tapos sa 13 sabi niya, take unto you the whole armor of God that ye may be able to withstand in the evil day. These are evil days, ladies and gentlemen. These are perilous days. Mapanganib yung panahon natin. Lalo nang umiinit yung battle, spiritual battle na hindi natin nakikita. Lalo nang umiinit yung ulo at damdamin ng diablo sa iglesia at ang mga anak ng Diyos. Kaya lalo niyang talagang dodoblihin ang ginagawa niya. Sapagkat konti na lang ang kanyang panahon. Kasi nararamdaman na rin niya kahit hindi niya alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero do you believe that God through His Son will come at any time now? Because these are perilous times. Na dapat maging malakas tayo sa Panginoon para hindi tayo matangay sa mga plano ng diablo sa mga spiritual life natin. Amen. Pangalawa, yung second line of defense natin, after putting our faith in the Lord Jesus Christ, is the Word of God. Ang Bible po. Kaya ang Bible hindi binigay sa atin para istabin lang natin. Katulad ng isang sundalo, mga kapatid, laging nasa tabi yung kanyang sword. Tinatalas niya yan lagi. Matutulog siya parang yung pinaka-darling niya. Hindi nakahiwalay sa kanya. Sapagkat siya ang sandata niya. Kaya tayo, mga kapatid, yung second line of defense natin, mga kapatid, not necessarily in order, sa point lang natin ito, ibig sabihin ng salita ng Diyos ang magpapalakas sa atin. Yan ang pagkain po kasi natin. Yan din ang gamot natin pagka nasugatan tayo, the Word of God. Ano sabi ng Matthew chapter 4 verse 4? Ang sabi niya, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kayo po ba ay kumain ng salita ng Diyos bago po kayo lumabas ngayong gabi ng araw? I hope you did, sapagkat yan po ay pagkain ng mga kaluluwa po natin, mga kapatid. At hindi lang pagkain yan. Defense, yan na binigay sa atin ng Panginoon. Binigyan na example ng Panginoon. After 40 days of fasting and praying, the Lord Jesus Christ was in the wilderness. And then, lo and behold, the devil appeared. And then he started talking to him. He started tempting him. That was the most vulnerable time of the Lord Jesus Christ. He was hungry. He was weak. He had no physical strength. Kaya nga sabi ng diablo, mga batong to, gawin mong tinapay, gutom ka eh. Gawin mo. Tinanggihan ni Jesus Christ. Hindi ibig sabihin hindi kaya nang gawin ng tinapay. Pero sino ka para sumunod ako sa iyo? Pero sabi niya, ang emphasis niya, he answered and said, it is written, parang isang shield, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Alam niyo, kung kailan ba umatake ang diablo? During our weak moments. Pag mahina ka. Pag merong alok na kailangan mong abutin. Darating ka dyan, kailangan mo yun. Kunin mo, kainin mo yun. Pero hindi ng pagkain mo. Ito yung magbibigay lakas sa atin, mga kapatid, in our daily life. Then, diablo, sinubukan niya ulit. Okay? Dinala siya doon sa mata sa bahagi. Tumalon ka.
sapagkat sasaluhin ka ng mga angels mo. Kaya namang gawin ng Panginoon yan. Natatalon siya at utusan niya yung mga milyong angels niya, saluhin siya. Sa katunayan, hindi niya kailangan ng sasalo sa kanya. Pero sinagot niya to ng ganito, Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Ibig sabihin, kung halimbawa susunod si Jesus Christ, parang to do something stupid and go outside the purpose of God, that was not the purpose of God for Jesus Christ during that time. Hindi pa niya panahon para mamatay. And in not that way, ang kanyang kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. Pero pagka sumunod siya, parang ang diablo ang nasunod. Kaya nga po minsan, ang diablo, he tempts us to do something stupid to go outside the purpose of God. It looks attractive. It looks okay, luxurious, okay, ludicrous sometimes, mga kapatid. Pero, kung hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa iyo, you don't do that sapagkat you will look a stupid guy in front of the devil. Ano yung ginamit? Pangsanggalang. Ang salita ng Diyos. Wala siyang maraming dakdak, kundi nag-quote lang siya ng mga scriptures. Actually, mga kinukot dito, sa Old Testament pa yun, yung scriptures during that time. And then at the third time, anong sabi ng diablo sa kanya? Nakikita mong lahat ng mga kahariang ito? Oh, yung mga sounds and sights and lights nandito, lahat ng attractive places. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kahariang ito. Sumampa ka lang sa akin. Well, parang ang demonyo, hindi niya yata naalala ng lahat ng bagay, ang tagapagmana, si Jesus Christ. Kahit hindi niya sabihin yun, magiging kanya yun. Kapagkat balang araw siyang maghahari sa sanglibutan ito. For the meantime, ang diablo, nandiyan dyan. Ginagawa niyang gusto niyang gawin. Pero batang huli, hindi lang itong mundong ito, ang buong kalawakan, ang pinakahari dyan si Jesus Christ. Pero pagka sumunod siya, parang to put God aside and prioritize the things and people other than God. Kaya sagot niya ganito, it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Kung minsan ang tukso ng diablo sa atin, mga anak ng Diyos, upang isang tabi na natin ang Diyos at i-prioritize natin ang mga bagay o mga tao other than God. Ang salita ng Diyos, not only the food for the inner man or the spiritual part of man, but your defense against the devil's temptation. Kaya meron tayo nito mga kapatid, pangsanggalan natin, kasama ng ating shield of faith, ang salita ng Diyos. Amen? Kaya gamitin mo ng tama ang salita ng Diyos. Huwag mong itabi lamang yan kung saan-saan. Basahin mo yan, kainin mo yan, at itapon mo yan, pananggalang mo yan sa mga tukso ng diablo. That every time the devil comes and tempt you, meron kang thrower, nanto doon, lahat ng mga tools mo. Kaya keep on saving, keep on accumulating verses and chapters of the Word of God. Mas maganda kung memorize mo yan, hindi man word by word, pero yung concept nandun, makalimutan mo man kung saang mga verse, chapter yan at book, pero nanatili sa puso mo at yung temptation na sambahin ng diablo, temptation na ipagpalit ang Diyos, ipagpalit yung mga lahat ng bagay patungkol sa Diyos, sa kagusto ng diablo, ay malalabanan mo because saan ang galing yan? Sapagkat nakapagtago pa ng arsenal against the wiles of the devil. Kaya keep your Bible close to you. Kaya mahina ka eh. Kaya pagka nandiyan ang diablo, nahuhulog ka agad kasi wala kang pananggalang. Kasi kulang ka ng salita ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, ito yung kasangkapan natin para ma-defensahan natin yung ating buhay laban sa ating kaaway ng diablo. Amen? Ito mga familiar ito sasabihin ko sa inyo, but we need to be reminded. Ano yung first line of defense natin? Yung ating? You need to be a child of God to be protected. Pangalawa, ano yung second line of defense natin? The Word of God. Pangatlo, surround yourself with other believers. You need a support group. Ang church, yan ang support group mo. Itong church mo.
Yan ang malalapitan mo sa totoo lang, mga kapatid. The world will be there pagka convenient. The world will be there if you are on their side. Pero when things go rough, nandiyan na yung iwanan na. Pero mga kapatid, yung church, sasabihin ko sa inyo, this church may not have the best people in town. We may not be the brightest. Pero sasabihin ko sa inyo, pagka kailangan mo ng support, nandyan ang church mo. Kaya keep close. Walang sundalo na matutulog outside the camp. Walang sundalo, mga kapatid, na walang vision. Nandun siya at a distance na talagang yung kanyang headquarters o kanyang camp ay nandun doon para madali siyang makatakbo kung nasa labas man siya on an errand. Safe ka pagka nasa loob ka ng kampo mo. At yung kampo ng pakikipaglaban kung saan tayo nagtitraining, nagpapalakas, kumukuha ng lakas for the next fight. Walang iba kundi yung ating mga kasama sa simbahan. Mga kaibigan mo yan, hindi ka iiwanan yan, mga kapatid. May pastor dyan na hindi ka iiwanan ng pastor dyan, mga kapatid. You don't want to fight the devil alone. You need someone else by your side. You belong to an army of believers. And where do you find this? It is your church, mga kapatid. It is your special group, mga kapatid. Kung baga, special force yan, nandyan sa church yan, mga kapatid. This is the reason why we have Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Familiar verses, nire-remind ko lang kayo, mga kapatid. You have heard this over and over again. Ano yung support group natin? Anong magagawa ng church? Hebrews chapter 10, verse 24, 25. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Not, read it with me, lakas. Marinig ng Diablo. Not, ready go. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Hindi ko sinasabing iwanan niyo yung mga kaibigan niyo sa labas. Ang sinasabi ko, magpalakas kayo ng mga relationship dito sa loob ng simbahan. Ito ang tahanan nyo, ito ang headquarters ninyo, ito ang training ground. Dito tayo kumukuha ng bala. May mga nakatakong bala rito. Dito tayo naghahasa ng sword natin. Nakalatag lang dyan yung mga shields. Yung the whole of war of God, nakasabit lang dyan. At any time na tumawag yung trumpet na ready to fight because the enemy is coming, handang-handa lahat ng mga tools natin. The church is your camp. Lalabas sa camp. Amen? Look at this. Sinabi ni R.C. Sproul, it is both foolish and wicked to suppose that we will make progress in sanctification if we isolate ourselves from the visible church. Sabi niya, isang kamangmangan at isang mga masamang bagay na isipin na pwede tayong umunlad, pwede tayong mag-prosper, pwede tayong mag-grow sa Panginoon kung i-isolate natin ang ating mga sarili from the visible church. Tayo, gili-giliran natin yung church natin. Diba? Minsan lalabas tayo, minsan nasa labas lang tayo. Mga kapatid, kung talagang tunay kang Kristiyano, magpaka-Kristiyano ka na nga lang. Amen? Ang sabi ng isang manunulot pa, si Nancy Leigh DeMoss, being disconnected from the local church for whatever reason is a dangerous way to live. Not only to these lone rangers miss out on the blessing of functioning within the context of the body of Christ, but like lone sheep away from the safety of the flock and the watchful care of the shepherd, they are vulnerable to predators of every sort. Sinulat ni Nancy Leigh. In other words, ganito yan. You need the church, mga kapatid. Huwag mo bababay na pasimba-simba ka lang. Develop relationship inside the church. Sapagkat sa totoo lang, okay? Pagka yung last help has been exhaust, wala nang ibang tutulong sa iyo kundi mga kapatid sa Panginoon. Sa totoo lang, kapatid.
lampasan natin yung isang points ko. Alright. Kung may defense sa laban, merong narinig niyo na ba yung the best defense is offense? May kinakausap po ba ako, kapatid? Ha? I don't know what's happening outside. May commotion doon. May pagkatiwala sa Panginoon. Focus kayo sa salita ng Panginoon. Yung offense naman tayo. Siyempre, lang naman sanggas na. Nakakita pa ng boxing na walang ginawa, kundi siyempre may offense. Nakakita ko yung basketball, walang ginawa yung team, kundi magbantay na magbantay. Tapos pagka nasa kanilang bola, ayaw sumyan. Merong offense. There is no victory kung walang offense. Number one, ang offense natin. Para hindi magtagumpay ang diablo, para defensahan niya rin yung kanyang sarili na walang panalo, ito yung una mong offense. The first offense is obedience. Sumunod ka, hindi kayang depensahan ng diablo yan. Ang kaya lang gawin ay hadlangan ka para sumunod. Pero dapat tayo ay sumunod. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5? 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapons of our warfare are not carnal. Diba? They are not carnal. Hindi material. But mighty through God to the pulling down of strongholds. May mga iba sa atin, pinabayaan na magkaroon ng kuta. Talagang makapanghasik na talaga ng lakas ang diablo sa mga buhay natin. Casting down imaginations and every high things that exalted itself against the knowledge of God. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Yun ang first line of offense mo. Sumunod ka sa Panginoon at walang kaya, hindi kayang salagin ng diablo yung pagsunod natin kay Kristo. Pangalawa, the Great Commission. Paano yan, Pastor? Ang sabi diyan, taking the Word of God to proclaim it. Go ye into all the world and teach all nations. Yung isa, make disciples. Hindi kayang salagin yan. When we share the Word of God, walang pang depensa ang diablo yan. He cannot stop the Word of God they proclaim. Kung may kakayanan siya, dapat wala ng mga missionaries ngayon. Pero bakit hanggang dumarami yung mga churches, dumarami yung mga believers, dumarami yung mga missionaries? Because yung anak ng Diyos, tira ng tira, banat ng banat, sapagkat walang pananggalang ang diablo pagka ipinangaral natin ang salita ng Diyos. You see, he cannot stop me preaching the Word of God this morning. Sapagkat walang pansagalan siya. Yung sanggalang niya, ibig sabihin, dinidefendihan niya na pumasok sa puso ninyo, yun lamang ang magagawa niya. He will stop you listening to the Word of God. That is his job. Pero he cannot stop this offense of the Word of God being proclaimed. The Great Commission is our greatest weapon to defeat the devil. When we go, we make progress. When soldiers attack the enemy, they go forward. Tama mga kapatid? Wala namang sabi ng commander, okay, assemble. You form the offensive line. Wala namang attack. Attack. They must step forward. And going forward, just like the Great Commission, go and make disciples. Go and preach the gospel. Hindi kayang salagin. At sasabihin ko sa inyo, the gospel will remain triumphant. Mga kapatid, magwawagi ang Great Commission. Amen? When soldiers attack the enemy, they go forward. Being stationary will have no victory. Eto, listen. Listen, listen. Gusto niyong inisin ng diablo? Gusto niyong galitin ng diablo, mga kapatid? Amen? Okay.
mag-preach tayo ng gospel. Because the devil hates the gospel. The devil hates the blood and the power of this blood to forgive and cleanse every sin. Naghihiyawan yung mga demonyo pag kami napapatawad ng kasalanan. Pagka natatagdagan yung pupunta sa langit, naghihiyawan, ayaw marinig ng diablo yung gospel. Ayaw marinig ng diablo ang mga tao. Ako po, mananampalataya ko kay Kristo. Ayaw niyang makita yung mga churches na maraming nakalahod dito, tumatanggap sa Panginoon. Ayaw din ng diablo na tayo nananalangin at tayo ay sumusuko ng buhay natin. Ayaw ng diablo yun, mga kapatid. Pinipigilan kanyang gawin ang bagay na yun. The devil hates the gospel. He hates when people become followers of Christ. Kaya ang kakampi natin, mga kapatid, yung church, sapagkat ang church nagpo-proclaim ng gospel. Amen? He hates to see lives being transformed. Pagka nababago ang buhay ng mga Kristiyano, slowly, he hates that. Galit na galit ang diablo pagka nagbabago. Pagka nagmamahalan yung husband and wife, pagka tapat sila sa isa't isa, pagka yung mga anak sumusunod sa kanilang mga bala, he hates that sapagkat it thwarts his plan of destroying the family. Because he's been destroying the family from the beginning. Eto, tignan mo. Napansin mo, yung shield, defensive. The Word of God, parehong defensive yan. You parry the strike of the enemy. Pero it is also an offensive tool. Kaya ang tawag sa kanya, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, double blade ang Word of God. Piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, and is the center of the thoughts and intents of the heart. If you want to defend yourself, use the Word of God. If you want to take offense, use the Word of God. It is a double-bladed sword. Alam mo yung mga pangyerang sword ng mga sundalo noon? Merong maikli, merong mahaba. Pasensya na kayo, galing ako sa sakit, kaya para natutuyan lagi ako. Yung belt nila, diyan nila sinasaksak yung, hindi lamang yung isang mahabang sword. Maraming sword dyan. At ginagamit nila yan depende sa pangangailangan. Yung halimbawa, yung malaking sword nakasakay sa kabayo, malayo pa lang, nakaamba na yan. Meron pang close fight. Ang gagamitin nila yung tinatawag lang Makaira. Ganyan lang yan. Upang sa ganon, maabot kahit close fight yan. At sari-saring mga knife dyan. Alam mo, ang salita ng Diyos, hindi lang siya long sword. Pwede siya maging short sword. Pwede siya maging curved sword. Pwede siya maging matalas na mahaba, na pointed. Sapagkat, ang ibig sabihin niyan, ang salita ng Diyos, ito ay relevant sa lahat ng laban natin, mga kapatid. Sa lahat ng pandaraya ng kaaway. Merong eksaktong mga verses dyan. Merong mga eksaktong book and chapters and Bible characters na pwede nating tularan pagka nasa tamang at tayo ay nasa isang sitwasyon. Kaya maging wise tayo, reading and using the Word of God. Pangatlo and last, sa hula ninyo. Anong sabi ng chapter 6 verse 18? Praying always with all prayer and supplication. Alam nyo, yung armor of God, di ba? Nandiyan yung shield of faith. Ano ba? Yung belt of truth, yung sapatos. Ano ba? Pagkatapos yung breastplate of righteousness, helmet of salvation. Pagkatapos nandiyan yung, meron ba akong nakaligtaan? Yung shield of faith. Lahat yan sa katawan. Pero yung hindi naka-attach dyan sa katawan, pero I believe without this, yung full armor of God is useless. Ano yun, mga kapatid? Prayer. Offense natin ito. It is also a defense. Katulad ng apoy, pagka nagpa-apoy ka, hindi ka pwedeng lapitan ng mababangis na hayop sa gubat. Ang prayer naman, parang yan ay pinalipat mo
palaso. At yan ay offense din. Ang sabi, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Nakakalimutan natin minsan, mga kapatid, yung panalangin. Yan ay bahagi ng armor of God. Kasi ganito yan, we can only invite God's presence sa pamamagitan ng panalangin. Kaya manalangin tayo ng manalangin, mga kapatid. Sapagkat ang buhay nito, mga kapatid, ang laban natin spiritual life, hindi nga natin nakikita eh. At saka mas magaling sa atin. Yung kalaban natin, matagal nang lumalaban, mga kapatid. Since the beginning of time, laban siya ng laban. Walang ginawa kundi makipag-away. Ito ka, kararating mo lang. Sasabihin mong kaya mo ang pakikipag-away. Kaya lagi kang talo eh. Nagpalipad ng pana, nagpalipad ng knife, nagpalipad ng darts, nagpalipad ng lahat. Yung parang yung ninja star, ganyan, pinalipad lang. Ay, wala kang ginawa kundi tamaan. Napagkat wala kang defense eh. Let me suggest this, mga kapatid. It's not because I'm a super Christian. Mga kapatid, kapareho niyo lang ako. Pero sa aking karanasan, tumibay yung defense ako kung pinarami ko yung aking panalangin. We fight the fight by our knees. Lumuhod ka, umiyak ka sa Panginoon pagka ang Diablo, nandyan malakas ang atake, nandyan yung tukso, mga kapatid, hindi mo alam ang gagawin mo. Pray on your knees sapagkat yan ang defense mo. Amen, mga kapatid. If you are here right now, nag-survive ka because there was someone praying for you. Minsan nag-post ako. Naalala ko lang, kasi binangamusta sa akin, isa sa inyo. At that moment, bigla ko pinanalangin yung kapatid na yun. Tapos nag-post ako, sabi ko, alam nyo ba, pagka nag-message kayo sa pastor nyo, biglaan na ipapanalangin kayo ng pastor ninyo. Di ba may kwentong isang missionary sa Africa? Parang may lumusog na gabi. Yung mga tribal people doon, handa silang patayin, pero sila umatras. Sapagkat yung mga umaatake sa kanila, nakakita sila ng mga about 24 na mga higante na may malalaking sword. Kaya umatras sila. Pero hindi alam ng missionaries. Pagkatapos, umuwi siya sa kanilang church sa Amerika, nagpatotoo siya. Oh, they were tribes people that were trying to kill us. What we didn't understand. I didn't know what was the reason. Sabi niya, they went back. At hindi kami pinatay. Tapos kinuwento niya, ang date na ganito, sabi ng isang tikot, sabi niya, ulitin mo nga, sabi niya, what date? Sabi niya, this day. I know, because that day, there were 24 men of the church who gathered together and who prayed for you. Yung mga 24 na giants na nakita ng kaaway ninyo, yun ang mga 24 na mga men who were crying to God, and God defended you through prayer. Ang pinaka magandang prayer natin, ang magandang defense and offense natin ay panalangin. Kaya sana naintindihan niyo kung bakit si Pastor ganun na lang kalaki sa panalangin. Kaya kung bakit niyayaya namin kayo, mga kapatid, sa panalangin. Sapagkat ang panalangin, mga kapatid, yan ang offense natin. Takot ang Diablo sa panalangin. Sapagkat that's the only way para itaboy natin ang Diablo sa mga buhay natin. Alam niyo kung bakit defeated kayo? Kulang kayo sa panalangin. Kung gusto niyong manalo sa buhay nito, more power, more. Within the week, meron tayong available prayer time. Wednesday. Alam niyo, kahit may trabaho kayo, humabol kayo kahit sa prayer time na lang, mga kapatid. Kung hindi man makahabol sa prayer time, sa fellowship na lang, humabol kayo. Huwag niyo sasabihin, may pasok kayo. Kasi ang labas ko, Pastor, L6, hindi na ako aabot sa prayer time traffic. Mga kapatid, hihintayin namin kayo sapagkat gusto namin kayong marinig na manalangin kasama kami, mga kapatid. Yung post na yun, dami yatang naabot nun. Pati yung mga pastor na kumusta sa akin. Actually, para sa inyo lang yun eh. Pero lahat, Pastor, kumusta po? Pastor, kumusta po? Pastor, kumusta po? Yung hindi ko kakilala, Pastor, kumusta po? Siyempre, dahil nandoon, pagka kinamusta ang pastor, pananalangin ka,
okay, wala akong choice kundi ipanalangin sila. Kahit hindi kayo nakaschedule sa prayer list ko that day, pagka nangamusta kayo, hindi ko sasabihin na mangamusta kayo lagi, okay? Pagka nandun kayo, kausap kayo, alam niyo, pagka halimbawa dumalaw kayo at pagkatapos ay, sapagkat may mga dumalaw at may nakipag-usap sa akin, may nagtanong lang, alam niyo, pagka nakakausap kayo, pagbaba at pagbaba ng phone, o kaya pagka nabasa ko, not always, pero I will see to it, mga kapatid, I will say a short prayer for you. Trabaho ko po kasi yun, bilang pastor po ninyo. That shows, mga kapatid, I don't dislike anyone here. Kasi kung I dislike you, I will never pray for you, mga kapatid. The reason why I pray for you, sapagkat nandito kayo, mga kapatid. Kahit hindi pa kayo faithful, kahit hindi pa kayo nagdi-discipleship up, kahit kausapin ko, kahit ilang beses ko kausapin, hindi kayo sumusunod, mga kapatid, I mention you in my prayers, mga kapatid. Sana nararamdaman niyo yung mga prayers na yun. Sapagkat yan ay ating defense and offense. In closing, your life as a Christian is not an ordinary life. Yes, it is a new way of life. Dati-rati, hindi ka naman nakikipagbaka sa Diablo. Wala kang alam, tama? Wala nang pakialaman Diablo sa'yo. Kanya ka na kaya hindi kita pakikialaman. Pero ngayon, ikaw ay lumipat na ng kampo, ikaw ay isang anak na ng Diyos, kaya masipag ang Diablo sirain ka. Dinoble niya kanyang effort. Kaya ang way mo ngayon ng buhay, very different from your former life. It is your new life. Yes, we are safe and secure. We have a Heavenly Father who looks after us, but we do not passively enjoy all this. We fight for our faith and things related to it. The joy of worshiping and serving Him. Fight for your relationship with Him. Manindigan ka, ipaglaban mo, lagi kong sinasabi, ipaglaban mo ang iyong relationship sa Kanya. Because you love Him. Tama, mga kapatid? Kung mahal mo isang tao, hindi ba maninindigan, ipaglalaban mo ang iyong relationship sa tao yun. Tama, mga kapatid? O, igano ang Panginoon? Mahal mo ang Panginoon? Ipaglaban mo siya. Be brave and be strong. Huwag kang mag-quit up easily despite the circumstances in life. Endure hardship. Continue in what you heard and learned. At alam natin yung storya natin, the finality of it all. We win. Amen? Panalo ka na Huwag kang magmukhang talunan. Panalo ka nung una pa man, panalo ka na. Huwag mong pababayaan. Do not give even an inch to the devil. Yung life mo, mga kapatid, yung kabuuan buhay mo, ibigay mo sa Diyos. Be strong in the Lord. Magpakalakas ka sa Panginoon. Do you know that song, Be Strong in the Lord? O sige nga, tumayo tayong lahat. Awitin nga natin yan. Matagal natin inaawit yan, mga kapatid. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Pero bago natin awitin yan, yumuko tayong lahat, mga kapatid, bago natin awitin yan. Baka meron tayong mga bisita ngayon. Wala ka pang first line of defense. Wala ka pang mananampalataya sa Panginoon. If you are not safe today, do not go away without accepting Christ as your Savior. Siguraduhin mo na ikaw ay anak ng Diyos. Okay? May katabi tayo dyan, alam natin, bisita sila, and we're not sure if they're saved. Please, kausapin na po natin sila. Amen? Sige po. Be strong in the Lord. Kantahin po natin and then we will pray and then we will close.